Ang usapin pabor ka ba sa diborsyo o hindi ka pabor? Dapat bang i-legalize o dapat ba siyang hindi i-legalize? Ayon sa sitas ng Biblia sa Mateo 19 talatang 6, ang sabi po roon, sila ay hindi na dalawa, bagkus sila'y iisa na. At ang sino mang pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng sino man. At sa Marcos po, ganun din po sinasabi sa 10 ng kabanata at talatang 9 na sinasabi na ang sino mang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Ang ibig pong sabihin, ang tao, wala siyang karapatan na maging daan upang ang isang mag-asawa ay paghiwalayin. Yun hong sinasabi, dahil hindi na po sila dalawa, sila'y isa na. Ang ibig pong sabihin sa talata po ng mga aking nabanggit sa Mateo at sa Marcos na ang sino man ay walang karapatan na paghiwalayin yung pinag-isa ho ng Diyos. Ang ibig po sabihin ng sino man yung kahit na sino. Ang ibig po sabihin ng kahit na sino, even yung mag-asawa na meron pong gusot na meron pong problema, ay sila mismo ay walang karapatan na sila po'y maghiwalay. Bakit? Ang sabi po roon, sino man, ang tao ay walang karapatang paghiwalayin ang pinag-isa ng Diyos. Dahil yung mag-asawa ho mismo, pareho silang tao. Bagamat sila yung mayroong problema, sila pa rin po yung tao, kasama sila doon sa sinasabing sino man. Sila po, wala silang karapatan. Kaya ho, sinasalungguhitan ho natin yung bagay ho na to dahil yung diborsyo ay magbibigay lamang ho ng daan ng lalo hong malaking problema para ho sa dalawang tao na hindi ho nagiging maayos yung kanila pong marriage. Bakit? Kukonsintihin lamang po natin yung kanila pong bagay ho na gusto. May mali na nga po hindi ho sila nagkakasundo, meron silang problema, dahil meron pong mali. Ang ibig po sabihin. Dahil lagi naman pong ganun kapag ang dalawang mag-asawa ay nagkakaroon ng problema, ang reason lamang po doon kasi ay yung isang tama, yung isa ay tama din, kaya pareho silang tinatamaan. Yun ho ang dahilan. Kaya yung bagay ho na gusto ho nating i-legalize ang divorce, ang diborsyo, ay only, para konsintihin ho natin yung bagay na nangyayari pang mali. Huwag ho nating kalimutan. Walang sino man ang pwedeng magpahiwalay doon sa pinagkaisa ho ng Diyos. Mahalaga po yun. It is absolute. Ngayon, ang sinasabi ho natin, paano hindi nga kami magkasundo? Kayo ho magsusolve ho noon. Huwag ho tayong gumawa ng batas na siyang magiging daan para i-justify lalo yung bagay ng pagkakamali. Yun ho yung dapat ho natin tignan. Kaya, ang importante ho, siguro, gumawa ho tayo lalo ng batas na matibay upang pagtibayin yung relasyon po ng mag-asawa. To legalize divorce is to justify yung bagay na mali. Yun ho yung punto ho roon Lalo hong mangyayari, lalagana pa po yung bagay ho na mali. Bakit? Pag kinasal ka, may option ka na kaagad. Bakit ka ba magpapakasal? May divorce naman pala. Pag hindi nag-work out, sige, ganito na lang. Divorce na uli. Maghahanap ako ng panibago. Hindi ho siya nagiging bagay na sagrado. At mawawala na po pag kinasal na po dahil may divorce na, wala na po yung sinasabing till death do us part. Bakit? Kasi pwede naman merong batas na pwede kaming maghiwalay, mag-divorce. Kaya yung kabanalan ng relasyon ng pag-aasawa ng marriage ay nababawasan o maaaring hindi na siya matibay dahil ikakasal ka pa lang, may option ka na dun sa dulo. Ba't ka magpapakasal? Meron ka na palang option. Kaya ang diborsyo ay hindi magpapatibay, kundi lalo pong magbibigay ng daan upang ang relasyon ng mag-asawa ay huwag tumibay. Yung bagay na kanilang problema, hindi po masusolusyonan ng diborsyo. To legalize it, kasi may mali na nga sa kanila. May problema na sila. Kukonsintihin lamang ng batas ng diborsyo. Kapag nilegalize po natin yung kanila pong kalalagayan. Kaya sana makita natin yung bagay na mabuti. Hindi yung bagay na lalo magpapalala. Baka lalo pong dumami ang broken family.